Okay, hello sa inyo mga kasari, good morning or good afternoon. Welcome back to my YouTube channel. So for today's video mga kasari, itong vlog na to is para makahelp sa iba pang sari-sari store owner na marahil nararanasan to or nararanasan talaga. So parang tips na rin to kumbaga mga kasari dahil share ko lang to kasi nangyari to kagabi. So merong isang customer, construction worker, na madalas na or suki na dito bumibili ng sigarilyo at iba pang mga bilihin. So, nag-complain siya sa akin kasi nung isang araw is nagpa-load siya at nagpa-cash in. So, ang kagandahan kasi guys, meron akong record book dito ng mga transaction ko sa GCash, mapa-load, cash in, cash out, or pay bills. Meron lang guys papalapit. Wait lang. Baka bibili. Ayan guys. Let's continue. Sa likod ko, nandito si Basha. Ang baby Basha. So, ayun nga. Meron tayong record book. So, hindi tayo nahirapan na hanapin yung kulang dun sa computation. Kasi pinagdidiinan guys ni customer na 740 lang yung nakuha sa 1K. 1K kasi guys yung binayad niya. Ganito kasi yung naging scenario noong isang araw. So, dumating si kuya, nagpa-load muna siya kasi kukontakin niya yung papadalhan niya. Nagpa-load siya, token text or smart, ganyan, ng 30. 32 ang kaltas nun sa GCash. So, plus 3 ako, 35. So, ipinatong niya si 1K dito. Hindi ko muna kinukuha kasi nagaantay pa siya nung kinukontak niyang papadalahan niya. So, pero binabantayan ko si 1K. Baka kasi may makadampot na ibang customer. So, meron lang guys dumaan na motor. So, maya-maya, siguro after 7 minutes or 10 minutes, dito lang kasi sa harap lang nag-antay ng kukontakin niya si kuya na construction worker. So, nagpadala siya ng 720 pesos. May putal. So, ang charge ko na doon is 20 pesos. So, pag pinagsama mo yung 720 plus yung charge na 20, 740 plus yung niload niya nung una. Nakalimutan niya kasi yun guys eh. Pinagpipilitan niya, 740 lang lahat. Wala na daw siyang ibang nakuha. Buti na lang mga kasari ay naging alisto ako or naging alert ako. Buti na lang na-record ko yon. At ito yon mga kasari, ipapakita ko sa inyo. Napakahalaga talaga na meron tayong record book, lalo na sa mga transaction natin sa GCash. So, ito yon guys. Pinangalanan ko pa nga kasi dito sila nagko-construction sa nagsara na coffee shop. Vittorio yung kanyang, Cafe Vittorio yung pangalan ng restaurant. So, ang inilagay ko dito ay Vittorio Construction. So, pinaikli ko na lang, CONS na lang, tas tuldok. So, eto guys yung transaction. Eto. Ayan. Dalawa magkasunod. Nauna yung load na 30. Sumunod yung cash in na 720. So, kaya naging 775 yung total na binawas ko doon sa 1K niya. At naging sukli niya na lang ay 225. So, hindi pa nga ako nakontento. Ayoko kasi guys nang may nagre-reklamo sa akin ng ganun. Ang ginawa ko, nag-text ako pagkaalis ni kuya, in-explain ko ganito ganyan. Hindi ko alam guys kung modus niya yun para malito ako. Kasi nung time na kinakausap niya ako, bumibili din siya. And nakalimutan ko na kung magkano yung sinukli ko sa kanya. Yun yung naging problem. Di ko alam kung modus niya na guluhin ako para magkamali ako sa ano. Pero ayoko ding mag-judge, diba? Malay nyo, nakalimutan lang din talaga niya yung load na isama. So, kaninang umaga, bumili si kuya ng sigarilyo at iba pang mga pinamimili niya dito every morning. So, ayun, pinakita ko sa kanya ito. Sabi, kaya pala nakalimutan kong isama, nagpa-load nga pala ako. So, in-explain ko pa sa kanya, di ba kuya, inaantay mo pa yung kakash-inan mo, hindi mo nga makontak-kontak, ganito, ganyan. Sabi, oo. Tapos yun guys, pero hindi siya humingi ng pasensya. Kasi nakaka-open yung ganun, di ba, yung iisipin ng customer na parang nagdadaya ka sa pagsusukli. Dapat
kahit papano humingi man lang ng pasensya si kuya. Pero okay na din yun guys. At least na-defend natin yung sarili natin sa tamang paraan at pinakita natin sa kanya yung proof na yun yung nakuha niya. Kaya yun guys yung kagandahan na maging alert tayo kahit nagmamadali tayo or madaming bumibili, sunod-sunod yung bumibili. Maging alerto pa din tayo sa binibili, sa computation ng customer. Kailangan pala guys, matandain din tayo. Paano na lang kung hindi ko na i-record or ibang item yung binili ni kuya. Tapos hindi natin talaga maisip-isip. Meron talagang point na ganun guys na hindi talaga natin, kahit anong isip natin, hindi natin maalala kung ano yung binili ni kuya. Kaya kailangan pala talaga kapag tindera ka, matandain ka. Kahit hindi mo dapat kailangan ng tandaan, kailangan mong tandaan. Kasi kapag dumating ka sa ganong senaryo, alam mo kung paano i-depend yung sarili mo, na kung paano mo i-explain na hindi ka ganong klaseng tao na mandadaya sa pagsusukli. Ayun guys. So hindi ako nagdadaya guys sa panukli. Actually, may kulang pa nga siya sa akin na piso, hindi ko pa nakukuha eh. Nung matagal na yun, hindi lang nung isang araw. Pumapayag ako, napakulang-kulang. Minsan sinasabihan ko sila, baka kuya aalis na kayo, ganito ganyan. Hindi pa kami aalis. Kasi guys, ayoko ng ganun. Una pa lang, sinabihan ko na sila na hindi ako nagpapautang. Pero kapag mga kulang-kulang 3, 5 piso, minsan nga 9 pesos, 10 piso, pinapayagan ko, sige go. Pero pagbalik mo, automatic ikakaltas ko yan sa sukli mo. Ganun guys yung nagiging policy ko dito sa tindahan. Kaya buti na lang talaga meron akong record book sa mga transaction ko sa GCash at naalala ko din yung senaryo na yon. Buti na lang gumana yung hindi natin hindi tayo makalimot. Kasi minsan guys talagang nakakalimutan natin talaga, lalo na kapag ang daming bumibili. Nung time pa naman na bumibili siya kagabi at sinasabi niya ngayon na mali daw yung sukli ko, kulang daw yung sukli ko. Pinagigiitan niya pa mga kasari na wala daw siyang ibang binili. Wala ngang ibang binili pero nagpa-load ka pala. So ayun, nalinawan na yung isip niya kaninang umaga. Kaya yun lang mga kasari ang masyashare ko sa inyo. Bilang isang tindera, kailangan po nating maging alerto para hindi po tayo maisahan ng mga customer na mapanglamang or minsan mga customer na makakalimutin din talaga. So, wait lang guys. Meron conscious. So, ayun po mga kasari, meron lang pong bumili na mga customer. Bumili ng powder, ng Downy, tsaka isang kahang sigarilyo ng Chester. So, di ba mga kasari, kahit papano, kahit paunti-unti yung bumibili, basta open yung tindahan natin kahit patay na oras, kahit yan pa konti-konti, at least kahit papano may bumibili. And ayun mga kasari, dito ko na rin tatapusin ang aking vlog. Thank you so much for watching and happy selling po sa inyong lahat. Bye guys!